Good morning guys, nandito naman ako, naglalayas na naman ang iyong lola, kung saan yung mga gilid-gilid, mga bundok-bundok, mga sapa-sapa, nandoon. Good morning sa inyong lahat, ayan, magkape tayo. Ay, tea pala ito, hindi kape, sorry, ayan. Ayan. Alam mo naman lola nyo, kahit siyang gilid nakakarating. Ayan, maganda itong lugar na ito kasi stress free. Ayan, sapa-sapa lang ho tayo dito. Ayan. Stress free, ika nga. Ayan. Kaya lang, dala natin ang ating morning. Alam mo naman, morning. Ayan. Marami tayo niyan. May tanghalian. Ayan, may tanghalian. May almusal. Ayan. Alam mo naman tayo. Tapos ayan mga ating mga vitamins. Ayan, dala natin ang ating mga kung ano-ano pa man. Ayan. Kahit saan tayo magpunta, kailangan dala natin yan dahil importante. Anong tawag niyan sa inyo? Maintenance. Dito, ano natin yan. Kaya, kung gusto nyo ng mga pangkatulog, ayan, mayroon din ako niyan. Pero, hindi ko na ginagamit kasi hindi naman tayo ganun. Ayan, may panggabi tayo, ayan. So, may umagahan, may tanghalian, may gabi, ayan. Tapos ito, mga snack na lang yan. Ayan. Tapos kung hindi ka naman nakakatulog, mayroon din. Grabe, para na ako may tindahan. Aray ko. Ganyan. Pero buti na lang at may nakakagamot pa tayo. Kakain muna tayo nitong ating hindi ito pagkain ng aso. Multivitamin so yan. Tapos sisikin natin ng ating blood pressure dahil habang nagkakape tayo. Ganun lang buhay ko dito. Pagala-gala. Sabi nila mahirap daw. Pero itong gusto kong buhay kasi stress free. Wala kang problemahin. Ayan. Pag-isip mo kaganda. Naririnig nyo yan? Agus. Diba? Ayan. Para gumanda nating yung buhok natin, yung mga kuko natin hindi mamatay. Ito yung mga iniinom ko. Ayan. Ayan. Grabe. Sobra, no? Ayan. Ganyan na dito. Pagurang ka na, marami ka na nito. Pero inaano kung mawala na yan. Baka end of this year, wala na ito. Narinig mo yan? Kaganda malang ng tunog. Hindi ko na yan iinumin para probably by December yung sa high blood ko kasi mababa na lagi eh. Itong doktor ko lagi na lang inumin ko lang daw.
Kaya daw mababa ang dugo ko kasi umiinom ako ng gamot. Kung hindi daw ko iinom ng gamot, mababa din. Mababa din kahit hindi ko iinom ng gamot eh. Kaya next year hindi ko na yan iinumin. Yan. Titingnan natin ang ating dugo. O, diba? Ang sarap ng ano ng tunog ng yan 106 lang oh. Hindi pa ako kainom ko lang na gamot. So ibig sabihin wala pa akong ininom na gamot yan. Hindi pa nagtatalab yung ininom ko na gamot. 106 lang. Kaya naku, itong doktor ko talaga. Gusto lang nga siguro kumita ng ano. Ito bihira lang ako kumain. Siguro ang isang kahon na binili ko, 8 na ganito. May 8 ganito. Siguro mga 3 buwan ko na ito. Mayroon pa ako. Paminsan-minsan ko lang ito kinakain. Mga emergency kung katulad nga yung hindi ko inaasahan. Mag-i-stay ako dito. Kasi hindi masyado mainit. Kaya mag-i-stay ako dito overnight. Dito ako katabi ng ilog. I mean, sapa, hindi ilog. Ilog yan, sapa. Souvenir ko ito sa Marine Corps. Ayan, Marine Corps logo. Souvenir ko yan. Kasi doon ako nag-retired. Kaya yan. Souvenir ko yan. Ayan. Big shout out sa mga US Marine. Ayan. At saka sa United States Army. Ayan. Big shout out sa inyong lahat. At saka sa Navy or sa Air Force. Ayan. Pero doon ako nag-retired sa Marine Corps Base. Ayan. Ayan. Ayan, big shout out sa mga lahat ng USMC. Ayan, USMC. 25 years din ako nagtrabaho doon. Diba? Katanda ng ano, simoy ng hangin. Marinig mo yung huni ng ibon. Yung sapa. Maliligo ako dyan mamaya. Umagang-umaga na dito pero mainit. Kung hindi humid, maganda lang sana kaso napaka-humid eh. Yun nagpapainit ng gusto. Pero hindi tayo 100. Ano mga ngayon dito ano lang 80 something, 80, 85. So mamaya siguro mga 64 mamayang gabi. Ito lang gusto ko. Kung ano nga lang, kung yung aking sarakyan ay ano, medyo bago pa. Nako, siguro layo ko na narating. Nakarating pa rin ako ng Mexico. Hindi lang ako makapag-video doon dahil tatakot ako. Tatakot ako doon. Kaya hirap mag-drive doon sa Mexico. Ay, hindi naman totally sa Mexico City, sa ano lang, sa Tijuana. Kakatakot mag-drive. Naku, just git-gitan. Parang malala pa sa Pilipinas eh. Matirang, matibay. Ngayon, makipag-away ka pa sa kalsada. Parang Pilipinas din doon yung sidewalk. Makita mo yung sidewalk, may hagdan na. Kaya kung naglalakad ka sa sidewalk, iikot ka na nga. Kasi may hagdan pa. May bahay na sa taas. O kaya may ano, yung sidewalk naging ano na, tindahan nga, parang Pilipinas. Pero hindi naman marami. Tsaka kalsada na doon, mga ano na, mga bako-bako na rin. Lalo kung umuulan, kahirap maglakad doon. Ang kagandahan lang doon sa
sa Tijuana, para ka nasa Pilipinas, yun may mga vendors, like, yung nagtitinda ng halimbawa sa atin, mga banana Q, mga pandesal, Spanish bread, balut. Doon naman sa kanila, may naglalako pizza, yan, tamales, kung ano tinitinda doon. Kahit tubig, ayan, or sariwang tortillas, lahat na tinitinda nila lako. At saka doon mismo maraming yung tinatawag nila swap meet, street vendor. Ano yun, Sunday, Wednesday, Sunday. Ayan, sa isang yun, isang the whole block nasarado yung may buong kalsada. Tapos nandoon yung titinda. Kaya hindi mo na kailangan magpunta sa big grocery store kasi doon mga farmers nagtitinda sila. Gusto mo mga ukay-ukay, gusto mo ng lumang damit, lumang furniture, kung ano man, mayroon. Gusto mo bago, mayroon. Pero yung mga gulay talaga, ang sariwa, kaganda. Parang yun lang gusto-gusto ko doon. Pero kung maglakad-lakad ka na, parang nakakatakot. At saka nanakawan nga ako doon. Doon ako natakot na nung gusto, nung nanakawan ako doon. May nag-break in sa sasakyan. Pero dito sa US, meron din yung mga ganyan. Kailangan maano ka lang. Siyempre, pakiramdaman mo kung siyempre may tawag nila yung pakiramdam mo hindi maganda, huwag ka na magtuloy. Kasi may nangyayari nga. Pero dito sa kabundukan, sa Kaban ng Diyos, wala naman. Mga lang dito, kayuti. Minsan yung owl, yung bukaw ba? Tutunog. Kaya lang sabi ko sa bukaw, pag natutunog, narinig ko yan, may balitang hindi maganda eh. Na approvehan ko na ang dami. Lately lang narinig ko yan, siguro mata ko, 2 months ago. Narinig ko yung naghut-hut, yung bukaw, yung owl. Halos siguro mga 3 hours yun. Naririnig ko yung tunog niya. Hala, sabi ko, sana good news kasi lagi na lang bad news na ko. Ayun nga, yung kuya ko na na dala siya sa emergency. Tapos ayun, in ultrasound siya, may tumor na siya sa atay. Liver cancer na. Malaki na yung tumor niya. Kaya nananalangin ako lagi na sana patahabain pa ang buhay niya. Kasi sabi ng anak niya, baka di na siya abutin ng December. Sana naman mag-miracle na mahaba pa. Bagay, malalaki na yung anak niya, mga titulado na yung mga anak niya, pero siyempre, kahirap din, may asawa din siya. Sabi ko nga, una-unahan lang, ganun lang. Tanggapin na lang kasi una-unahan lang talaga, ganun ang buhay. Minsan nga, bata pa, nagka-cancer na. So, ganun lang, tanggapin na lang ng maluwag para maluwang makarating doon sa paparunan. Kaya ako, ayan, ganito lang ko, stress free. Kung saan lang ako, para mawala yung mga stress ko. Which, ganun nga nangyayari. Hindi ko na iniisip mga problema. Ang dami yung problema. Hindi mawawala yung problema. Kaya kung dito ako sa yan, mga puno, mga ibon, ayan, ilog, nandyan. Pwede ka dyan maligo. Ano gawin mo dyan? Panghugas. May gripo naman dito para sa inumin, sa panluto. Nag-iisa nga lang gripo kasi galing yan doon sa yung tubig na ito galing sa bukal. Kaya kahit magbaha doon sa ilog, pag magbaha yun sa ilog, hindi to binabaha. Kasi galing nga siya sa bukal, sapa. Tiyawag niya dito creek. Pero marami dyan, yung mga hiker, yan.
May mga nag-hike, pinipili nila may mga ganyan. Kasi matulog sila ganyan. Yan, maligo. Kuha ng inumin. Tapos mag-hiking uli. Marami dito nag-hike mga galing. May iba galing Canada. Magpa-fly sila hanggang San Diego. Tapos mag-umpisa sila maglakad. Mula San Diego, pabalik sa Canada. Ako, wow. Yung nakausap kong hiker, daw 6 weeks from San Diego hanggang dito sa lugar na ito nung pinagpunta ko ngayon. 6 weeks ang inabot nila bago sila nakarating dito. Can you imagine? 6 weeks ka naglakad din. Ulan. Sabi nila, ulan, init. Sinasagupan nila. Talian ko ng buko ko. Mga ganon. Pero kabataan pa, wala daw sponsor. Wala sila mga sponsor. Kaya sabi ko yung pamangkin ko, may sponsor siya dapat. Mag-ano na siya. Yung iba nag-ipon, tapos nag-quit sa trabaho para maka-hike. Yun nga, from US to Canada. Can you imagine that? Yun daw, big accomplishment daw nila yun. Ako naman, kung may bago akong sarakyan, ayan, maglilibot din ako buong United States. Magko-cross country din ako. Kasi maganda yung, dala-dala mo yung, maganda ngayon na uso ngayon ng alam nyo guys, mas mura yung RV ngayon kaysa van. Kasi marami bumibili ng van at doon sila tumitira. Van life. Marami na nagba-van life. Kaya makita ka, sa ibang state, wala nga silang van kasi mabili yung van. Arawan ko. Simple van lang ngayon, 50,000 na. Maka yung 50,000, Diyos ko. Dati yung bahay na binili ko, lang 30,000. 2 bedroom na yun ha, 2 bedroom, 1 bath, 30,000. Ngayon, pag wala kang mga 50,000, hindi ka makabili ng brand yung sakyan. Pero yung maliit lang, mga 30 to 40,000. Yung maliit, mga 2-door na sakyan, maliit. Madaling ianod. Kaya yan, dito lang talaga ako. Salamat sa Panginoon, hindi ako nagkakasakit. Tawa ng Diyos, napakatagal na, hindi ako nagkakasakit. Minsan may sipon-sipon ako, tapos yan, mga ilang oras, wala na. Wala lang ko iniinom na gamot, yan lang. Mga iniinom ko, mga tea, mga luya, yan, mga ginger tea. Madalas ako kumain ng salad kasi bihira ako fruits and salad. Bihira ako kumain ng kanin at saka yung kahapon nagluto ako ng spam at kanin. Kasi ganyan kung walang-wala na ako, ayan, dilata na lang yung yung source ng aking pagkain. Yan, kung mayroon naman, ayan, mag-stick ka, okay? Okay lang yung survival. Kasi sabi ko nga kung may evacuation, ayan, anytime. Pag drive ko, nandun lahat ng pagkain ko, yung higaan ko. Ang tubig, madali naman makabili ng tubig. O kaya, dito kung alam mo yung mga park na, may mga recreation park, may mga gripo sila doon na pwede mong inumin yung tubig, allowed ka uminom ng tubig. O kung takot ka naman, pakuluan mo. Pero kung ayan, kaya ayaw ko talaga sana makakuha ako ng property. Yan ang pangarap ko. Makakuha akong property na yung parang may sapa-sapa rin. Or kahit na yung may sariling whale, tawag dito yung. Ano ba itong langaw na ito? Langaw ba ito? Pag humid yata, ganun. Kaya, ito, let's see. Ano ito? Langaw nga yata. Hindi, langaw ba yan? Hindi naman nagngangaw. Kung sa Pilipinas may langaw dito sa Amerika din. Kala nyo. Kasi pag humid, naglalabasan, ay lamok. May lamok. Hindi ako nakapagdala ng mosquito repellent. Lamok pala yun. So anyway, yan ganito rin dito. Kung may lamok din dito, kung nandito sa mga bundok. Pero sa ibang yung ibang park na may bayad, yung ibang park,
ini-sprayhan nila pati yung mga langgam. Kasi doon sila kumikita sa mga nagka-camping. Ini-sprayhan nila yan. Pero kung dito ito, ano lang ito, public. Ayan, kaya syempre magdala ka ng sarili mong spray. Pero ako naman napadaan lang kaya ayun, napadaan ako kaya dito na naman ako. Pwede naman ako matulog dito. Kahit ako lang mag-isa. Lagi naman ako nag-iisa. Dati may nagsama-sama sa akin. Pero naging ano na. Naging toxic na. Napahaba na yata kwento ko. But anyway, thank you guys for watching. Ganito lang buhay ko, stress free. Masagalaan lang. Kung saan yung mga puno-puno, mga gilid-gilid.